you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi, I mean, hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Mhm. Kus- Ha? If you are offered, will you say no? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumungot ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, pagtatanggol ba, yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open. I think every senator will rise to the challenge. Mhm. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Mhm. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, para- hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba, pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So, hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari, hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam, Wednesday? hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion. And we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you said Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Ma'am, kasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman. And ano po yung inputs na nakikita niyo so Kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi doon sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail doon mismong Senate na it failed to act on the impeachment cases for... Ayun na nga parang sinisi namin sarili namin. Exactly, Kaya ma'am. talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaninong Kaya, version yan, ma'am? kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi, yun nga, practical sinisisi sarili nyo eh. Kaya nga Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan, ano. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita niyo walang mangyayaring impeachment trial? Hindi ko alam. At kung mangyayaring magkaroon, Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. at kung matuloy, ma'am, yung impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, bakit yung chance ba na ma-acquit or... Bilangin na lang ninyo. sa bilang niyo, ma'am? If it's a political, Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether sa 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all, so far. ma'am, yung ibang mga senators po,
That's right. That's the argument of the minority. Pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun? Yung ganung, Well, I have very serious concerns about the validity of the impeachment endorsed to the Senate. so para po sa inyo, hindi na kayo bound to act on that articles of impeachment? Pero ako lang yun, no? Yun yung input niyo. Kanya-kanyang input kasi di ba? Pati si SP may sariling input din Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag-argue sa forthwith. Meron ring si Senator Tolentino na functionally dismissed. Kanya-kanyang kwento yan So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon. Kung yung effort na maghanap ng solution para ma-dismiss yung impeachment case against VP Sara. I don't think that's necessarily the case. I don't think an outright dismissal is the goal of each and every senator. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, dapat magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam So ma'am, close ka kay VP Sara. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay nako, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Never kayo nag-usap privately. Hindi nga, ako nga inaawat Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ka dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media. After midterm elections, ang daming pinapalabas na orders si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, baliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yun tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso. At hanggang ngayon, 2 pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang masasabi natin? 4 lang ang tinanggap, 2 lang ang cabinet level. Hindi, nakakakaba yun di ba? Tapos, it may have given the wrong signals about the country and in some way also jeopardized our economy, ang ating stock market, ang ating mga negosyante at investor, kinabahan. At ayun mga kababayan, narinig po natin si Senadora Amy Marcos na nagsagawa po ngayon ng press conference dito po sa Senate. At sinabi niya mga kababayan na tatakbo siya or balak niyang tatakbo at pinapatakbo rin siya ng ilang mga kasama niya mga kababayan as Senate President sa 28th Congress para daw po ay makikipag-umpugan doon kay Tambaloslos mga kababayan. At yung nirefer nga po dito ay si House Speaker mga kababayan para daw sila umpugan mga kababayan, si Senator Amy Marcos doon sa Senado at si Tambaloslos naman doon sa House of Representatives mga kababayan. Matatandaan din natin na nung mga nakaraang linggo ay matunog nga pong balita mga kababayan na hindi lang po si Senate President Chis Escudero ang tatakbo bilang Senate President sa 28th Congress, pati na rin po itong si Tito Soto na dati na rin pong Senate President mga kababayan. At ito ngayon, si Senador Amy Marcos ay matunog rin ang pangalan or lumitaw ang kanyang pangalan na tatakbo rin bilang Senate President mga kababayan sa 28th Congress. At pati na rin po yung pangalan ni Senator-elect Marcoleta mga kababayan ay meron din pong nagsabi na baka siya yung pambato ng Duterte Black mga kababayan doon sa Senado. At tinanong rin po siya dito mga kababayan about sa impeachment ni Vice President Sara. At yun nga ay meron po ngayong umiikot mga kababayan na draft daw na o resolution para
i-dismiss yung impeachment complaint na nakabinbin ngayon sa kanilang Senado, mga kabayan, or sa Senado. At talagang maingay rin po yung mga congressman dito, mga kabayan, nung narinig itong balitang ito na balak nilang i-dismiss itong impeachment, mga kabayan, ni VP Sara. At nag-iingay sila ngayon na unconstitutional daw, mga kabayan. Lalo-lalo na yung mga gustong talagang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte, mga kabayan. At pati na rin nga po itong si Senate President Chis Escudero ay nakatanggap ngayon ng criticize, mga kabayan, or kritisismo dito sa kanyang ginawang pag-move ng schedule ng presentation, mga kabayan, ng articles of impeachment. At nung sanang June 2 yun, mga kabayan, pero pinalit niya or minove niya into June 11, mga kababayan. Kaya galit na galit tong mga atat na mga congressman, no? At binira nga po ni Senate President Chis Escudero sa kanyang statement kahapon, mga kababayan, no? Itong mga congressman na sunod-sunuran daw kay House Speaker Martin Romualdez. At wala silang karapatan na obligahin or minadaliin itong mga senador dahil unang-unang hindi nila trabaho yun daw, mga kababayan. Kaya yun po yung nasabi ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. At meron din pong nasabi itong si Senadora Amy Marcos patungkol po doon, mga kababayan, sa panawagan ng kanyang kapatid na si PBBM na mass resignation, no, sa kanyang mga cabinet members, sa kanyang mga secretaries. At sabi ni Senator Amy ay hindi po siya or ayaw niya ng mass resignation, hindi daw siya pabor doon, mga kababayan, no? At nagdadulot lang daw po ito ng maling intindi sa taong bayan. At sana daw ay totoo itong ginawa ni President Marcos Jr. ng kanyang kapatid na talagang makapagbigay ng totoong serbisyo, no, tunay na pagbabago para sa mga Pilipino. At itong panawagan ni PBBM, mga kababayan, na mass resignation ay nagsisignal daw ito ng hindi maganda para sa Pilipinas, mga kababayan. At namimiligro daw dito ang ekonomiya ng Pilipinas, itong mga stock market, at ang mga investor ay kinabahan, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, no, ang press con ni Senadora Amy Marcos patungkol dito sa impeachment ni VP Sara at itong or balak niya, mga kababayan. Pero seryoso naman niyang kinoconsider itong pagtakbo niya bilang Senate President, no, dito sa 28th Congress, kasi unang-una daw nung pinalitan nila si Senate President Miguel or Migs Subiri, no, dahil daw doon sa corruption ng 2024. At hindi niya inakala, pero binuto niya itong si Chis Escudero, at hindi niya akalain na mas worse pa pala ang corruption, mga kabayan, daw ngayong 2025. Kaya kinukonsideran niya itong pagtakbo bilang Senate President sa 28th Congress para daw magkaroon ng tunay na boses itong mga senador, mga kababayan, or ang opisina ng Senado, mga kababayan, lalong-lalo na sa usaping korupsyon. At lalong-lalo na yung pinaka-controversial, mga kababayan, na BICAM, no, itong 2025 national budget. Talagang maingay nung February, mga kababayan, at January, dahil nga po doon sa mga blanco na mga mga kababayan, blankong report, mga kababayan, walang amount. Pero pagdating na daw doon sa BICAM ay meron na pong meron ng amount, mga kababayan, at mostly nakalagay daw doon sa na-align daw doon sa agriculture, mga kababayan, at sa national irrigation. Kaya pati si Tony Vic Rodriguez, no, at si Congressman na Isidro Ungab ay nag-file po ng petition, mga kababayan. Kini-question nila doon sa Supreme Court itong budget ng 2025. Pero binago-bago, mga kababayan, yung schedule, no, ng hearing ng Supreme Court, yung oral argument, mga kababayan, no? Supposedly nung April sana ata yun, pero nabago na naman yung schedule, mga kababayan, ng oral arguments nila doon sa budget ng 2025. Kaya abangan lang po natin, mga kababayan, no, kung kailan po schedule, mga kababayan, or meron natin yatang schedule pero nabago lang ang oral arguments dito po sa national budget 2025. At abangan lang po natin, mga kababayan, no, kung ano pong magiging takbo nitong oral arguments ng budget na ito, mga kababayan. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito po sa mga statements ni Senator Amy Marcos? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.